Saan ba ako nagkamali? Ano bang kasalanan ko sa akin? Meron din po siguro iba sa inyo ang husay nagdadrive. Sumusunod naman sa lahat ng traffic rules. Humihinto kapag meron dumadaan sa pedestrian. Hindi nakikipag-unahan. Pero bakit kung sino pa yung masunurin sa batas, sila pa yung babanggain ng mga kamote drivers? Di po ba? O kaya naman, pinalaki mo ng mabuti yung iyong anak. Pinag-aral mo pa nga sa Catholic school. Kasama mo nagsisimba bawat linggo. Pero nung tumanda na, akala mo kung sino na kumakasagot sa iyo. Umalis sa bahay nyo, naglayas, tinakwil ka, tinatawagan mo, ayaw sumagot, hindi ka na kinikilala bilang magulang. Saan ka ba nagkamali? Ano bang kasalanan mo sa kanya? Hindi mo deserve na gawin niya ito sa iyo. Di po ba? Naalala ko po, meron din tayong isang follower, tinawagan din po ako, nasa hospital siya. At ganyan din po ang kanyang tanong sa akin, Father, palagi naman po akong nagsisimba. Hindi naman po ako masamang tao. Tumutulong ako sa simbahan, nagdodonate ako, nagpapakain ako ng mga mahihirap. Pero bakit ako pang nagka-cancer? Ano bang kasalanan ko sa Diyos? Bakit ako pang binigyan niya ng malubhang sakit? Napakahirap pong sagutin ng ganitong tanong, hindi po ba? Pero yan ang iyak ng napakarami sa atin. Bakit kung sino pa yung mabuti, siya pa yung nakakaranas ng masama. Mga kapatid, bago po kayo magreklamo, bago sumakit ang loob nyo sa Diyos, ito pong isipin nyo. Una, hindi ka naman talaga mabuting tao. Amen? Aminin nyo yan. Tingnan nyo nga po kung may pusod kayo. Pwede po ba? Kung hindi po kayo nahihiya, buksan nyo po. Meron po ba? Meron po ba kayong pusod? Anong ibig sabihin kapag may pusod ka? Tao ka, di po ba? Pinanganak ka. At anong sabi ni San Pablo? That all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kung pinanganak ka, kung buhay ka, hindi malayo, may kasalanan ka. At dahil nagkasala ka, may masama at masamang mangyayari sa iyo. Dahil ang ating mundo, pinasukan din ng masama. So don't expect that this life will always be perfect. Don't expect that you would always get what you plan. Don't expect that your dreams will always come true. Kung nakakatanggap ka ng masama, parte yan nitong masamang mundong kinatatayuan mo, kinabubuhayan mo. Isa lang naman ang tunay na mabuting tao. Baka makalimutan natin. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus ang may karapatan na magtanong, bakit nakakaranas ng masama ang mabuting tao? Isipin niyo po, no? Walang ginawang kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pa nga niyang ginawang mabuti nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Pinakain niya ang mga gutom, pinagaling niya ang mga may sakit, binigyan ng panibagong mata ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo, pinatawaran ang mga makasalanan, tinuruan ang mga tao, binuhay niya ang mga patay. Pero anong masakit? Yung mga tinulungan niya, yung mga ginabayan niya, yung mga pinuno niya ng himala at grasya, bandang huli, sila pang sumisigaw, pako siya sa krus. Kung sino yung gumawa ng mabuti, siya pang trinaydor, siyang kinulong, siyang pinahirapan at pinatay. At ang klase ng kamatayan niya ay ang pinakanakakahiya, ang pagkapako sa krus. Dahil nung panahon po ng mga Romano, kapag pinako ka sa krus, kahiya-hiya, dahil aalisin lahat sa iyo, wala ka sa plot, hubot-hubad ka, nandun ka, nakapako, nakabitin ka sa krus. In the cross, my dear friends, you would see a good, perfect man, powerless, shamed, and poor. Pero, narinig ba natin, nagreklamo ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi. Siya ba ay nagalit habang siya'y nagdurusa doon sa krus? Hindi. Nagpatawad pa nga siya. Siya ba'y nagduda, nawala ng pag-asa, pananalig sa kanyang ama? Hindi. Buong tiwala, nakakapit pa rin siya
nananalig siya, sumasampalataya pa rin siya sa magandang plano ng Diyos Ama. Kahit na mahirap, kahit na mabigat, niyakap niya ang krus, ang paghihirap, ang pagdurusa. Ang tanong, bakit? Bakit tinanggap ni Kristo ang hirap ng krus? Dahil nauunawaan po ng ating Panginoong Hesukristo, may tatlong halaga ang ating mga sakit at paghihirap. And I also want you to remember these three good reasons for our pain and struggles in life. The first one, remember, my dear friends, that pain and our struggles means you are still fighting. Hindi ibig sabihin kapag nahihirapan ka, kapatid, talo ka na. Ang talagang talo ay yung sumuko na. Hindi po ba? Remember the true definition of who a winner is. Ang ganda po nito. A true winner is a loser who tried one more time. Galing po, no? Ganda po, no? Ang tunay na nagwawagi ay ang isang taong talo na talaga pero sumubok muli. Naalala niyo po ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagbubuhat ng krus papunta sa Kalbaryo. Habang bitbit po niya ang napakabigat na krus, ilang beses siyang natumba? 3 beses. Pero bawat pagbagsak niya, bumabangon siya. Hindi ba ganon din sa atin? May mga pagkakataon na talagang nabagsak ka na. Pero ang mas mahalaga ay yung pagkatapos mong bumagsak, mabigo, ay bumangon ka. Remember, it does not matter how many times you fall. What really matters is that in each time when you fell, you stood up again. Mahulog ka, madapa ka, mahalaga, tumayo ka, magpatuloy ka. Naalala ko po ang isang lalaki, sabi niya po sa akin, Father, hirap na po ako sa aking addiction. Pinapromise ko po, nangako ko sa Diyos, magbabago na po ako, pero pabalik-balik po ako. Failure na po ba ako, Father? Sabi ko sa kanya, hindi ka failure. Habang lumalaban ka, you're still fighting. You are winning. If you are struggling, it means you have not given up. And remember, that's victory in progress. Kaya nga, kung talagang nahihirapan ka, yan ang iyong sabihin sa iyong sarili. Yan ang iyong paniwalaan. Na ang aking paghihirap ay isang victory in progress. VIP ako. Anong ibig sabihin ng VIP? Very important person? Hindi. VIP means victory in progress. Kayo nga po, VIP means victory in progress. My dear friends, see your pains and struggles as you're fighting to be triumphant. Napakaganda nung sabi po ni Saint Catherine of Siena that nothing great is ever achieved without enduring much. More suffering, more winning. Pag mong tatakbuhan, buhatin mo ng mabuti, yan ang daan ng iyong tagumpay. Amen? But secondly, ang halaga po ng ating mga paghihirap at pagdurusa, ito, that our pains and strugglings means you are becoming stronger. Wala naman pong pumapayag. Greg